So what's up mga idol, this Anime Real Quick Page channel. So first, nagpapasalamat ako sa mga sumuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga laylo subscriber at mga nagko-comment sa ating mga video, negative or positive, maraming salamat nga po sa inyo. Gusto ko lang din pong sabihin na tuloy-tuloy po tayo. Dahil tapusin nyo po itong video kasi mag-shoutout po tayo sa uli. So, ang tatalakayin nga po natin ngayon ay ang President Leader ng Tokyo Manjigang, in short Toman, na si Mikey. Pero bago nga po natin simulan ay mag-subscribe ka na para hindi masunog bahay nyo. At pakiwan na rin ang notification bell para always ka nang updated sa mga upcoming pa nating mga upload video. At paalala, naglalaman nga ito ng malaking impormasyon about kay Mikey na nakakatiyak ako kung hindi mo pa alam sa anime series ka nga lang na nakasubaybay. Pero idol mo si Mikey at alam kong papanoodin mo pa rin to kasi pasaway ka. So once again, this Anime Real Quick Page channel, let's go! Oy, Kiyomasa! 客が引いたんぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。誰だ。So, ang real name nga ni Mikey ay Manjiro Sano at siya nga ang una nating nakilalang gang leader sa series ng Tokyo Revengers at manga. So, sino nga ba si Manjiro Sano aka Mikey? Si Mikey nga ay ang President Leader ng Tokyo Manjiro Gang, which also known as Tokyo Manjigang, at kapag sinorkat palalo ay Toman. So, Tokyo Manjiro Gang, Tokyo Manjigang, Toman. Okay, wag kayong malito isang gang lang po yun. Si Mikey ay kilala sa katawagang The Invincible Mikey. So bakit nga ba siya nabansagang The Invincible Mikey? So first, ano nga ba ang Tagalog ng Invincible? Ang Tagalog nga ng Invincible ay look at that screen. So yun nga ang ibig sabihin ng Invincible, walang talo. Si Mikey nga hindi pa natatalo kahit ni isang beses pagdating sa labanan. Si Mikey ay naiiba sa lahat ng gang leader. Bukod tangi kasing magaling siya pagdating sa martial arts. Kasi since bata pa lang siya, ay sinanay na nga siya na ang the best at cool niyang lolo, pero hindi pa nga nire-reveal ang pangalan ng lolo niya. Ang signature move nga netong si Mikey ay ang tinatawag na roundhouse kick na kayang magpatumba ng kahit sino pa, kahit nga ang mga gang leader. Mas epektibo nga ang signature kick ni Mikey kapag ang kaharap niya ay ang mas matangkad sa kanya. Imagine mga idol, like, diba, ang lakas talaga ni Mikey, sa isang sipa lang ay kaya niyang magpatumba ng gang leaders. So mamaya na tayo sa lakas ni Mikey. Let's talk about personality. Without gang's uniform ay isip bata at masiyahin si Mikey. We just having fun. Pero kapag nakagang uniform na nga ito at kaharap niya na nga ang mga commanders o kapitan ng bawat division at mga miyembro nito, ay dito na nga nag-iiba ang aura ni Mikey. Si Mikey ay ang charismatic leader ng Tokyo Manjigang o Toman. Ang bawat salita niya ay may kakayahang mapalakas ang loob ng mga kagrupo niya at napapasunod niya ang mga ito nang naaayon sa kagustuhan niya. At alam nyo bang, walang ni isang membro ng Toman ay may kakayahan na komprontahin siya. At syempre as a leader, ay hindi siya nagpapakita ng kahit kakaunting kahinaan kasi siya nga ang pundasyon ng Toman. Kung magpakita man siya ng konting kahinaan ay makakaapekto nga ito sa mga kagrupo niya. Syempre siya ang leader. Actually, hindi naman talaga masama si Mikey. Napakabuti niya nga ang leader at kaibigan sa kanyang mga nakakasama. Talagang may pag-aalaga siya sa mga ito. Good image as a leader. Hindi siya katulad ng ibang leader na marahas at walang puso. Malatay Yushiba at Izana Kurokawa, mga idol, hindi. So, natatandaan nyo ba yung unang pagkamatay ni Hinata Tachibana sa unang present timeline na pinanggalingan ni Takemichi? Di ba nga ay si Mikey ang suspect sa pagkamatay ni Hinata Tachibana nun? Pero nang bumalik nga si Takemichi sa Fast at napatunayan niya ngang hindi kayang gawin iyon ni Mikey. So let's talk about several timeline about kay Mikey. Sa isang present timeline na nadatna ni Takemichi kung saan ay nagawa nga ni Mikey patayin ang lahat ng mga kaibigan at malapit sa kanya. Kahit nga ang mga captain ng bawat division at kahit nga si Drake na mismo talagang malapit sa kanya ay nagawa niyang patayin. Nangyari nga ito sa isang timeline na nadatna ni Takemichi. At sa isang future timeline naman na nadatna ni Takemichi ay wala na nga dapat balikan pa si Takemichi sa past kasi successful ngang na-prevent ang pagkatalo ng Toman sa Tenji Kugang. At napatay nga din dito si Kisaki, ang manipulator, at pagkatapos ngang ma-expose
na galing siya talaga sa hinaharap si Takemichi ay on that day ay binuwag na nga ang Tokyo Manjigang. Desisyon iyon ni Mikey para sa ikabubuti daw ng lahat. At yun nga, bumalik na nga si Takemichi sa present timeline at dito nga ay buhay na nga talaga ang lahat. At pati na nga rin si Hinata Tachibana ay buhay na rin dito. Kala ko nga dito mga idol ay nailigtas niya na talaga ang lahat, pero meron ngang hindi siya nailigtas at yun nga ay si Mikey. Dito nga sa timeline na to ay naligaw ng landas si Mikey. Sa present timeline nga na ito ay leader si Mikey ng Bonten Gang. Ang gang nga na ito ay ang pinakanangungunang criminal organization gang sa Japan. Sa present ay nadatnan ni Takemichi at si Mikey nga ang namumuno sa nasabing gang. At nang malaman nga iyon ni Takemichi ay nakipag-handshake nga kaagad si Takemichi kay Naoto para bumalik sa Fast at hindi na nga ito gumana. Doon nga din natin nalaman na ang dahilan pala talaga ng pagbalik ni Takemichi sa Fast noon ay yung will o kagustuhan niya ngang mailigtas si Hinata Tachibana at baguhin ang masamang nangyari sa present timeline nun. Sa kagustuhan niya ngang iyon ay na-open ang time leaping ability niya. To make story short ay si Hinata Tachibana lang talaga ang reason ng pagbalik pala talaga ni Takemichi sa nakaraan para i-prevent nga ang masamang nangyari at syempre alam naman nating naging successful ang mission ni Takemichi na prevent niya nga ang lahat at namatay nga din si Kisaki ang mastermind ng lahat. To make story short ulit ay hindi na nga pwedeng bumalik si Takemichi sa past kasi nagawa niya na nga successful na nga ang mission niya. Nagawa niya nga, diba nagawa niya na nga, naging successful na nga lahat. Kaya yung mission niya talaga na iligtas si Tachibana ay yun nagawa niya na nga. Diba hindi na nga namatay si Tachibana. Nang malaman nga iyon ni Takemichi ay notice siya kundi puntahan at kausapin si Mikey sa personal. Agad ngang pinuntahan ni Takemichi sa personal si Mikey at nakita niya nga ito. At si Mikey nga ay malayong malayo na sa Mikey nakilala niya. Naging cold-blooded killer na nga si Mikey, kung saan din ay binalak niyang patayin si Takemichi at binaril niya ito. At pagkatapos niya ngang barilin si Takemichi ay nagtangka nga din siyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa mataas na gusali. At bago nga siya tuluyang malaglag ay buti na lang ay nahawakan siya ni Takemichi. Sa kagustuhan ni Takemichi mailigtas si Mikey ay nag-trigger at na-open ang leaping ability ni Takemichi kay Mikey, kung saan ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon magkahawakan ng kamay. Nagkahawakan nga sila ng kamay ay doon nga ay bumalik si Takemichi sa nakaraan. At yun nga ang bagong misyon ni Takemichi na dapat natin abangan, ang iligtas si Mikey sa madilim netong tinahak na landas. At mga idol, dun nga din natin nalaman na pagkatapos palang mabuwag ng Tokyo Manjigang o Toman ay may umusbong na bagong tatlong delinquent gang at dinudumi na ang Tokyo. Ang tatlong gang nga na ito ay ang una, ang Kanto Manjigang, kung saan ay pinamumunuan ito ni Manjiro Sano aka Mikey. At ang mga miyembro nga ng gang na ito ay ang mga dating miyembro ng Tenjiku Gang at iba pang mga gang. Pangalawa, ang Rokohara Tandai. Ang representative nga neto ay si Sauterano. At pangatlo, ang boss ng Brahman Gang na si Kawagari Senju. At ang mga miyembro nga ng gang na ito ay ang mga dating miyembro ng first generation ng Black Dragons. At ang mga gang nga na ito ay ang mga bagong makapangyarihang gang sa Tokyo. At ang mga pinuno nga ng bawat gang na ito ay tinatawag na Three Deities ng Tokyo. So comment down below kung gusto nyong gawan natin yan ng video, ang tatlong deities na yan at yung last art i-topic natin. Comment nyo na sa baba. Let's go. So let's talk about Mikey's power. So sa usapang lakas naman ay halimaw ngang maituturing si Mikey. Like imagine, I repeat, sa pamamagitan lang ng isang sipa sa kanyang kalaban ay kaya ngang netong patumbahin iyon kahit nga ang mga pinuno pa ng mga gang. At wag nyo din kalimutan na hindi pa nga natatalo si Mikey pagdating sa labanan, pero meron ngang nakalaban si Mikey na nagawang makipagsabayin sa kanya. Yun nga ay ang kanyang adopted brother na si Izana Kurokawa. At nagawa niya ngang pahirapan si Mikey bago siya matalo. At alam nyo bang kayang talunin ni Mikey ang mahigit sa 20,000 na kalaban? At remember, tinalo ni Mikey ang malalakas na leaders ng mga nakaharap nilang mga gang. Like imagine na lang, imagine niyo na lang mga idol, leaders yung tinalo niya, di ba? Leaders na yon mga idol, yung mga miyembro pa kaya. And last, wala pa ngang nakakatalo kay Mikey hanggang sa ngayon at kahit nga sa manga.
And last, let's talk about Mikey's endurance. Pagdating naman sa tibay ay halos halimaw nga si Mikey pagdating talaga din sa tibay. Imagine, sinalo niya lahat ng suntok ni Peya, punch free mga idol, at hindi nga ito nasaktan. At nung tinamaan nga siya ng pamalong bakal na pinalo sa kanya ni Gazotora, diba mga idol, nagawa niya pa ngang makatayo na parang walang nangyari. At nung sinuntok naman siya ni Taiju Shiba, nagpasadya nga siyang magpasuntok, pero hindi biro yon mga idol. Alam ting malakas si Taiju Shiba at tinalo niya nga nang walang kahirap-hirap si Mitsuya, ang elite guard ng Toman. Pagbangon nga ni Mike ay nagcast nga ito ng signature move niya, ang roundhouse kick, at instant tulog nga to si Taiju Shiba. So kung i-rate ko nga si Mikey sa pangangatawan ay 10/10. So I think that is all mga idol. Kung may opinion ka nga sa video ito ay comment down below, at kung natuwa ka nga sa video ito ay don't forget to like this video para marami pa nga ang ibang makakita. Yo mga idol, kung sino mang may mabuting puso dyan na may kaya mag-sponsor or donate sa akin ng ganito po para umayos yung quality ng voice ko sa bawat video natin, ay baka naman mga idol, baka lang naman, baka mamaya ay may mabait na mag-sponsor sa akin. Baka lang naman. So message nyo lang po ako sa Facebook page natin. Maraming salamat po kung seseryosohin nyo. So, magsha-shoutout nga po pala ako. Let's go! So, shoutout po sa'yo, Oyobo Yocampo. Sige po, magdadaan na po ako. Salamat po sa pag-comment. Lorenzo RC Pederes. So, shoutout po sa'yo, kuya. Shoutout din po sa'yo, It's Mark Boy Official. Shoutout din po sa'yo, Plap Ties. Tama po ba? Shoutout po sa'yo, Macdopi. Salamat po sa pag-heart nyo kasi lagi ko po kayo nakikita. Shoutout din po sa'yo, Lance Amatya. Shoutout din po sa'yo, Justin Taguan. Ikaw po ang unang nag-comment sa nating video. So, shoutout din po sa'yo, Clark Tison. Hello po sa inyo. Sa mga may gusto pa po dyang magpa-shoutout tayo, mag-comment lang po kayo sa ating latest video. Dito po sa latest video na po natin na to. Dito po kukuha na ang isa-shoutout. So, once again, this anime really quick page channel. Thank you for watching. Peace out.